Bago ka pa ba sa industriya? Hairdresser ka ba? At marami ka bang back job sa ginagawa mong pagre-rebond? Tara, samahan mo ako at tatalakayin natin ang mga tips para maiwasan ang pagbaback job sa hair rebonding. With the right process, ganito kaganda ang magiging resulta ng hair rebonding. At ito naman ang buhok ng ating model bago natin na-rebond ang kanyang buhok. Naabutan ng panahon ng tagtuyot ang buhok ng ating model, kaya nakikita nyo na dry na ang buhok niya, kaya halika, gagawin na natin ang proseso ng pagre-rebond. Itong party na to, nalagyan ko na ng hair rebonding cream R1 ang buhok ng ating client. And I leave it for about 45 minutes. At pagkatapos ng 45 minutes, i-check ko na kung naluto na ba sa hair rebonding R1 ang buhok ng ating client. Ito ang isa sa pinaka-importanting party ng pagre-rebond ng buhok. Ito ang isa sa pinaka-major na dahilan kung bakit nagbaback job ka sa hair rebonding mo, dahil kung hilaw sa rebonding cream R1 ang buhok ng client mo, for sure babalik sa kulot yan pagkabanlaw nila after 3 days. Makikita nyo sa video ang paggawa ko ng knot test, at kung hindi nabubuka ulit ang buhok ng client mo, ibig sabihin luto na yan sa rebonding R1. At yung isa ko pang technique is yung tinatawag nating elasticity test. Yung pag-uunat sa buhok ng ating client, at kapag hindi yan naputol at nauunat yan ng almost double na sa kanyang natural length, ibig sabihin luto na rin yan. Nang matest ko ito, nakikita ko na medyo kulang pa, kaya ang gagawin ko is mag-reapplication ako ng rebonding R1 para mainsakto sa luto ang buhok ng ating client. And after 15 minutes na babad, i-check ko ulit. Kaya dapat as a hairdresser, alam mo kung ano ang technique, paano mo nalalaman na luto na sa medisina ang buhok ng iyong client. Pagkaluto na ng buhok ng client natin sa rebonding cream R1, babanlawan natin ito, at pagkabanlaw, maglalagay din po tayo ng treatment sa buhok niya para bumalik ang moisture sa buhok ng ating client at maiwasan ang pagka-dry nito while nasa proseso pa siya ng hair rebonding. Sa nakikita ninyo, nabanlawan na natin ang buhok ng ating client at isi-sectionize lang natin ito, susuklayin muna natin bago natin i-blow dry. Sa pag-blow dry naman ng mga buhok ng inyong mga client, dapat nasa medium heat lamang ito, or kung maaari is dapat nasa cool temperature lang at hindi mainit. At ito na nga ang buhok ng ating client pagkatapos ng rebonding R1. Hindi pa yan na-plancha, pero kung makikita nyo, makintab na siya. Kung nasa tamang proseso po ang pagre-rebond ninyo, makikita nyo na maganda talaga at silky at smooth talaga ang resulta ng pagre-rebond. Sa pagplancha naman, dapat ikaw ay napaka-observant para makita mo ang resulta ng iyong pagplancha ng buhok. Sa nakikita ninyo, virgin hair ito ang client natin, but ginagamitan ko lamang siya ng temperature na 180 degrees Celsius only. Kahit na ang buhok ng inyong client ay virgin hair, hindi ibig sabihin na kailangan nyong gumamit ng sobrang init na temperature sa inyong mga plancha or sa pagplancha ng buhok nila. Ang kailangan nyong gawin is dapat observant kayo, at pagkahagod nyo ng plancha, pag nakikita nyo na nagiging makintab yung buhok ng inyong client, ibig sabihin tama po ang temperature na ginagamit ninyo. Pero pag na-over temperature po ng plancha, pagkahagod nyo sa buhok ng client, automatically dry po yun agad. Ito yung mga technique na ina-apply ko sa aking pagre-rebond, at sinishare ko po ito sa inyo, not because nagmamagaling ako, but because I want to help those who are new to this industry at wala pa silang masyadong alam. After ng plancha, naglalagay na po tayo ng rebonding cream R2, at after 15 to 20 minutes, binabanlawan na po natin yan. After banlaw, ito na ang resulta. So this is the moment. This is for everyone, sa nagpapariband at sa mga nagre-rebond. Itong parte na to ang pinaka-importanting part. Hindi na ako gumagamit ng brush pag nagpapatuyo ako ng buhok ng client after rebonding cream R2, dahil gusto kong makita kung anong kinalabasan. At dito rin sa party na to, malalaman ko kung nag-back job ako, kung ano ang makikita ko sa buhok ng client ko after rebonding cream R2. Yun na po ang magiging resulta niya pagkaligo niya after 3 days. 90% guaranteed na yan sa mga client ko, and with precautions kung ano ang mga bawal within those 3 days na hindi pa sila nakaligo or hindi pa nila nabanlawan ang kanilang mga buhok. Ito na yung resulta ng ginagawa natin. And it is very satisfying po ang ginagawa natin today. Successful po ang ating ginagawang hair rebonding, at makikita nyo, silky straight po ang buhok ng ating client, at hindi na ito nasa panahon ng tagtuyot. Kung may natutunan ka sa video natin today, pakishare na lang. And this is Miss Yuri, your hair care specialist. Thank you for watching, and I'll see you again on my next video.